Diyos maray na aldaw po ulit sa inyo nga amin, mga ipatngod. Welcome back din sa atin na programa, Barangay Updates with Kap Rujard Pesimo. Isang pong regular na segment po din sa programang Good Morning Buhi with Kagting. Salamat po sa mga nagsung, yung nakaagita pong episode. Kadakal po kayo mga pinaabot na mga komentaryo, mga suggestion. Salamat po ato sa mga nagi-private message man po sa atin. And na-appreciate po na kamo po nagisung, ag nagirangag po sa kung saan man po kumunguan nagisung. Mga ipatgod, primero po gusto ta pong sabihan ning happy birthday ngamin po na mga nagiselebrar ning kompleanyo ng na aldawadi ag sa mga magyabuton pa mga aldaw. And sana po ning ngamin po kamo nasa maray na salud. Amo lang po na permitang wish good health every time po ako nagi-birthday. Ta isin niyo health is wealth po talaga mga ipatgod lalo ng mga panahon. Pangaduwa man po, gusto ta pong itawad sa atin na simpatya sa ngamin po ng mga naadaan sa mga mahal sa buhay, mga panahon na di. And ato po ngamin pong nadanyaran po na mga karugo ta, ato po sa Manila, ang mga kagraraning mga lugar dahil sa Bagyong Karina. Grabe po talaga yung distroso. Ato po, di pa kita directly hit, di po naglandfall atong bagyo, pero dahil po sa binagsak na ibinuhos na tubig, amo po alin na to sa bagyo, diyan yung pibanong nga bagat. Grabe po yung baha na nangyari, kadakil pong nadanyaran. Ako po personalmente, kadakil ta po mga relatives amo po na apektuhan niya to sa parting Marikina, ag Quezon City. And kaya po, ayata po natabang sa ngamin po na sana po kung ako ka mobistado na nagiayat ning tabang, sana po magibukas sa inyong mga puso, tangani magtarabangan po kita. Di man po sa atin na banwa na buhay indirectly dahil po ato sa habagat na inagdot niya ding Bagyong Karina na apektuhan man po sa atin pong banwaan. Ang kina po trataranta po ang pangyayari dyan sa atin na lawod, napibalot ang banlig amo po. Dahil apektado kadakil ng mga tao na buhay nila ang namin po. Pero kinatapuan pag-usipan ning mas araram na pag-usipan. Mientras tanto man po pag-usipan taman po na updates na po diri po sa atin na bagong Santa Clara bilang first part po niya sa atin na programa. Primero po, gusto ko pong ihiras sa amin po mga taga Santa Clara, after so many decades po, nagkaagko po ng waning maray na committee hearing po tungkol sa ato pong bagang pibanong pagbabalyo or deed of exchange. Niya di pong mga raga na pitugrukan po niya ding pibanutan ng mga digital niya to Butelex. Po ning 1 MDRRM na pala niya nag-opisina dyan, adi pong barangay hall, adi pong chapel, ato pong upat na pamilya dili sa ato na barangay na nagbaralyuhan. Ani po, tanganing sira dati di mga nakaisar, dahil agko niya to deed of exchange alin sa munisipyo, ading mga kagsadriyan ding mga raga adi, pigtaw sa kadaling sa piba ng mga municipal roads na piba na rang dead na or tigbak ng mga municipal road, nagbaralyuan. Pero uwi na panahon po daan titulo ning raga mga ipatngod. Nguan kita po pig-imbitaran na mag-attend niya itong sad na session po ato niya joint committee hearing po tanganing pag-usipan mananangad sa finally nga ni tawa na ning titulo ning raga ta ning quote-unquote aning sa atin na pag-start po talaga dili sa ragang adi. In effect, baga kita mga squatter, po, dahil na po talaga kita maray na pagbaralyo ng titulo. Out pa man lugod na mapakaskas, ading tapos na itong committee hearing, pagmatikos at pang committee hearing, and then eventually maipasar na po ading ordinansa yan na municipal level, amo po. And after niyan po, mga ipatngod, isiman po ninyo yung nangyaring nakaagi ng Sinarapan Festival na gusto ko lang ulitin na pagpasalamat sa ngamin naman ng suporta ag yung mga agin. Mga nakunya din mga agin na ading 30 mga kaaginan na kaibanan ta sa nag-champion na sa Sinarapan Festival yan na Barangay San Buenaventura ning imbis na kaugmahan lang sa kadang piayat gani na kumbaga para mapaugmataman sira dahil sa nanggana sira mas gusto lugod po nila mga ipatungod isa niyo kung ning mga school supplies. Amo na sa dapong ngayon kap, ayato naman sa imo. Ako more than willing ko po na itataw sa kada dahil isipan po ba ganiyan na sa atin pong obheto sa edukasyon. Ako pa, nasweldo tangani, allocate po talaga for educational assistance. Pa daw na mismo mga agin, very, very touching, na-touch po talaga ko. Kaya kina po amo po sa mga ipa-finalize, ading kahilingan yung mga kaaginan ta.
And syempre po, yung pinagpartisiparan ning pirang mga 14 barangay na nakaagi atong second BDRRMC Rescue Challenge na for the first time man po nagpartisipar ang Bagong Santa Clara. I-congratulate po ang mga winners. Amo po, ang Bagong Santa Clara talagang nagipromisa kami na mas lalo pa naman papaigtingan ang mga trainings. Amo po, tanganing talagang maasikaso ta nga amin ang mga challenges. Amo, bago lang sa competition kundi in actual real world setting. Tanganing ko ako po talaga pangangaipo na kay panantang asikasuhon, amo po, hindi ko nga sa word na rescue, amo po. Pero kung ako man pangyayaring aryan, di, daman po kitiyan problema na maayos naman po na maitaw ta dahil ang suporta ta po talaga sa barangay responders na Bagong Santa Clara, talagang matiman po nira talaga ading sa na sampulong napili na magiging permanent barangay responders na Bagong Santa Clara. Kaya pa po kaya mga ipatgod sa barangay level, maitao mo, baga lang yung training, kundi yung proper na mga ekipahe. Amo po, yung required na mga na uniforms bilang pagprotehir man po sa kanda. Dahil kung baga-argan niya di, halimbawa kaya magkasagan na bagyo, kita ka, among kadalasan, ang mga ordinaryong citizens, daralaga na po kita nga sa mga bagita, Pero adi po mga responders will remain, vigilant sa luwas, nag-iasikaso hanggang amin po kita tultul na sa ato na mga pagpreparar amo po sa mga buto ng mga bagyo. Mga ipatngod, gusto ko pong last na gustong i-share po sa inyo, iheras po sa inyo. Ading mananangod sa magiaboton tapong selebrasyon niya na Bagong Santa Clara Barangay Fiesta. Amo po, ning 12 po ading aldaw mga ipatngod na magkairibanan kita dili sa ato na barangay na mag-urugma. Kung yun nakaagi po na Christmas, nagkago po dili sa ato na lugar po ning Bagong Santa Clara Christmas Village. Amo po, napig-enjoy niya kadakil na mga tao. One man pong August, amo po, sa atin pong pag-celebrar niya, nakapiestahan niya na sa atin na mahal na patron na Santa Clara de Asis. Ang napangaranta po, Bagong Santa Clara Fiesta Carnival. Ako po, dusyaan na mga aldaw, from August 1 to August 12, amo po. Siyempre mag-unga po, kamo tayo nga August 12 o August 11, ano baga talaga kapiestahan? Sasabihin ko muna po sa inyo, August 12 po talaga, yung traditional dining nakagisnan na kumbaga amo na nyo, nakasanayan didi sa barangay Santa Clara, na among kapiestahan niya na Santa Clara. Pero akamaturan mga ipatngod, sa atin na research, ang kitad po ninyo talaga, fiesta po or feast day ni Santa Clara de Asis, August 11. Amo po, di magnalasika niya, taga-tao mo nangyari. Amo po kaya niyo nakasanayan idapas, pero August 11 po talaga, because amo po na aldaw na nagraan po si Santa Clara de Asis. Sa mga santo po kaya mga ipatngod, baka na birthday, celebrar ko, hindi, sa kandang death. Amo po, sa kandang feast day, usually, sa kandang kung kasunod sila nagraan. And si Santa Clara de Asis, amo po, August 11 po yan. Kaya amo mo na feast day. So, pero ang mangyari, sa atin pong celebration from August 1 to August 12. Uno po mga ipatngod mga aktibidades sa dusing aldaw na ding magipunon po ning August 1. Amo po opening niya na interzone arch decoration competition. Amo po, so nga mga sona, agko mga dekorasyon, amo po, na puon niya na sa kandang competition. August 2 mga ipatgod, amo na po na launching niya na Bagong Santa Clara Fiesta Carnival. Amo po, naiilawan ta na ading sa ato na lugar didit, ang aning kao po mag-enjoy. Makikita po ninyo sa Fiesta Carnival, kadakot po mga payamon, kung uno-uno mga pwede ninyong mag-enjoy po kamo didi, mga pagkain, festivities, kami po pwede po kang magpunta. And opening din po anya na matibay maustik atletang taga Bagong Santa Clara. Amo man po yung payaman man po niya sa ito na payabang sangguniang kabataan sa pamamayo niya sa kadang SK Chairman Angelo Cesar Espiritu. And anaal daw din po puon niya na interzone basketball tournament. Amo po, bawat zona po, agko po mga teams, amo po.
And August 3, amo na po na start niya na novena. And dagos na po, judging niya na interzone arch decoration competition. Amo po. So ako kita mga imbitadong mga bigati na mga judges. Amo po na mga barkada na mong magi-judge po niyan. And dyan po one day league. Ibig sabihin, usad na aldaw na interzone sepak takraw tournament. Amo po. Kakit na po din sa Bagong Santa Clara, bagala pa basketball. Amo nga, as much as possible, dakil na mga iba-ibang mga sports. August 4 po, novena pa ng God, mangyayari po niya nagabi interzone cooking competition mga ipatnod. So, magpon, zone 1 hanggang zone 6, magipadaran sila as many cooks, no? Mga parauto. Ago po doang categories, tilapia category and pork. Amo po. Di ba, so mag-uto sila iba-ibang geso. And after po niyan, community budel fight. Amo, ang mga pagsira na nauto nila, magbutang na kayong mga umoy, amo, nakapaaba dyan ang mga daw ning batag, amo, dyan po magkaroon namin, budel fight. August 5, novena ulit, and ako po livelihood training and skills development. Amo po, alin po sa TESDA. And Bagong Santa Clara chess tournament. August 6, novena ulit, and inter-school competition. Pag grade school po, poster making contest. Pag junior high school po, essay writing contest. Pag senior high school, quiz bee. Tama po. August 7, again, novena. And one day league po din niya na inter-zone volleyball tournament. Po, and on the spot, Zumba contest. August 8 naman po, novena ulit. And one day league po din niya na 10-ball billiards tournament. Ag one day league niya na inter-team ML tournament. And Battle of the Best Singing Contest. Tama po. Nga na mausik na magkaranta. Ganyan ko po maglaban August 8. August 9 po, novena. And then, anya na aldaw po magkakago po kita didiling Cafuerte Medical Mission para po sa ngamin. Open po sa ngamin ng mga taga Santa Clara. And pagkagabi po, cultural show. Amo po, saan po mauyay na cultural show. Ang title po, Bagong Santa Clara. And pagkatapos po niyan, muna naman sa mga parasang Youth Night po adi. Youth Night Foam Party. Yang amin po mga hobenes. August 10 po, novena ulit, and then urat-urat na pong mutya nin Bagong Santa Clara. Uy, kada ko niya pa-premium po naman barangay level adi, pero sa atin pong mutya nin Bagong Santa Clara, makaka-receive po ning Corona Sash and tumataginting na 20,000 pesos. Di ba? Laustik, level po ning barangay. And after po niyan, grand fireworks display. So, kina po ning sabihin ko sa inyo na agbay pang anunsyo tungkol sa mutyanin Bagong Santa Clara. And then August 11 po, Grand Parade, imbitado ta amin po mga mausik na mga majorettes and band po, didi po marching band, bagay lang saboy kundi sa luwas niya nabuhi, motorcade, and then novena, and then masses, duwang misa po to, and magkakago po ng torch procession. Tama po, ni ina. And then, finally, August 12, aldaw po nga, ako ulit misa, and then, Bagong Santa Clara Barangay Night. Para po sa mga pabaylimanan, para sa atin mga payabang mga gurang. So, ano po mong ipatulod? From August 1 to August 12, welcome po kamo diri makiba, makiugma, magsug, magiba sa mga payaman. Ako po kayo mga friendly games, mga festival games, fiesta games. Amo po. So, welcome po kamo diri po sa saman pong kapiestahan. Salamat po sa pagbalik ninyo diri sa ating programa Barangay Updates with Kapu Jard Pesimo diri po sa Good Morning Buhi with Kagting. Salamat po sa amin na taon sa kada mga komento, mga suggestion mo. Salamat po, sana po masimbago kamo sa desan kina. Wan mga ipatgod trataranta na po ading nangyari na trahedya na naman sa buhay ning kadakil na mga buhi nun ang diri po sa atin pong payaba, piorgulyo tang Lake Buhi. Amo po. Mga ipatgod, tulong aldaw na po, kaso pitsa 23, nagpuon, 24, ag kasugma 25, adi pong fish kill, amo po na nangyari diri sa atin na lake. Primero, ning i-differentiate mo na, no? Ning i-explicar mo na, difference, o kay ban po, niya na kanubaag banlig.
Amo po dahil pirmi ko ang nararangag sa ato sa lawod ato sa saed kaso nagpunta po kita ta. Unong kaibahan niya na kanubaag niya na banlig. Ana kanuba mga ipatngod, nangyayari po adi dahil sa sulfur content po. Tay nga o asupre na piba no. Kasi adi po sa ato na Mount Asog, this is a volcano as you all know. Amo bagad ordinaryong mountain. It is a dormant volcano. Pinsan yan Mount Pinatubo, out pa man agud na kunwod indian magsabog. Pero ibig sabihin ang sulfur content sa iraram. Naan po ning after 2 to 3 years nagi-surface poan. Kaya amo po ang piba ng kanaba amo. Normalaan. Pero adi pong nangyayari sa ato na lake, bagapuan ka na ba? Adi po, pibanong banlig tayo nga. Adi man, ana epekto man adi, nga naparus, amo, ang tubig na malipot. Siyempre, pag agko bagyo or agko raot na panahon, pag amihan man or habagat, amo. Nangyari po kaya mga ipatgod, nga rin nakaaging mga aldaw, isita man po, yung ibinagsak na tubig na kadakil na nadanyaran nga ni ato sa ibang lugar, sa Metro Manila, ag sa kaabay ng mga southern Tagalog provinces. Adi pong sa ato na lake, ano nangyari? Since dakil po na tubig, amo po, na naibagsak, mga ipatgod, normally, pag malipot na tubig, amo sa hydrologic cycle, nagipairarumpuan. Ana warm water, normally, isitapan sa physics, nagisapo. So, anong epekto niya sa atin? Ibig sabihin po, kung adyan na lake, magpairarum yung malipot, di siyempre, yung mga ati, amo po, magilutawon. Ading ati pati ading malaati niya ding tubig adi, tubig kanal na di ano niya di sa sobrang ati na po niya na lake ta mag ano po kamo diyan magpairarum 1 to 2 meters nga minaan kadilman dahil baganan lapok among or siltation na piba no. So ano mangyayari? Uda po ang oxygen. So ano mangyayari? Ato mga isra ta, mga tilapia sa fish cages magkakatirig backward to. Ano sabi po niya sa ato ng mga payabang mga para fish cage, kung di mo talaga babantayan, arnya to, alas 10 nangyari ning lawod. So, hindi man irisi, grabe oran. Who knew na ito mangyayari? Ano mga tilapia, di mo na pala nagilutaw. Amo, sa ato mo na sira-sira, maski tigbak na sira, maglutaw sira, pag sira, butod na, syempre. And by that time, grabe na po ang nadistroso sa, nagpuon po sa salvasyon, nguwan po, nagiikot, kaya nga, banlig, dahil nagiikot po iya, nagiikot, sa buong Lake Buhi, nguwan. Amo po na istorya niyan, dahil sa atin pong lake talaga, puno-puno na ning siltation. Sobra na po nangyayari dyan sa atin na lake na ati. Pag sinabi mong malaati, duwa po kaya niyan, duwa na kausa, Yung natural, siltation, which is unupuan, yung alinpuan sa taas, sa taas nga na mga bundok, po, pabagsak, mga raga, yung normal na tikrag alin sa taas, and mas malala, yung organic loading. Una na organic loading, pa yung mga feeds ta. Po, na yung hindi mga, lalo yung yanto pang feeds na nagipairarum. Kung mga feeds kaya na nag-iibabaw na. Pero regardless of those, pag hindi na-consume nga, pag nag-overfeeding ka, lalo na overpopulated, aning fish cages, siguradoan magkakagosiltation. One. Aside from that, ako pa pangatulo. Ako nang siltation, di pa po na ibubulos na atiaan paluwas alin sa Lake Buhi. Tay nga po, muna din na kami mga taga Santa Clara, pag-aray naman, yading Tabaw River. Dahil po, pinungpeng Tabaw River dyan, mga ipatngod, tubig dyan, kaso pinag-construir yun niya. Po, 1977. So, ano nangyari? Yung dating bulos, yung hydrologic cycle, yung water, flushing na pagluwas niya na ati, na dire-diretso sana, napungpungan to, kaya puan, yung ati, di na ibubulos. Nguan, nag-aming bagayon niya, pasensya na mga ipatngod. Kita po, affected niya ding maray, dahil usan po kita sa 10 barangay na nakapaikot sa Lake Buhi. Mga ipatngod, nagkago po public consultation, muna to presenting amin na mga punong barangay, ag namin po from DNR, from BIFAR, from NIA, ngamin po PAMBI, PharmC, ngamin po adto NCIP, sa atin pong payabang Commissioner Rodex Valenciano, Commissioner level na po si batchmate ko po si Com. Po,
And piusad kami sa pagboses na talagang buksan na ding Old Tabaw River. Dahil amo po talaga di, if you restore Old Tabaw River, then free-flowing na tubig. Inamin po kaya niya na niya. Gusto actually, sa point of view niya na National Irrigation Administration, pig-amin po niya tong representante nila, na mas maatian na tubig, mas gusto nila. Tayo nga po, pag matikya ko siyempre ako, mga sanitation, patabaan sa mga paray. To the detriment pa niya sa atin na lake. Imagine, so, ulitan ta po, sa atin na pakiusip, ipadagos na ana public hearing, nga ding ordinansa nga, di tayo nga po, ranggan po ninyo tayo nga. Mga ipatngod, agko po kita batas, agko kita batas, Philippine Fisheries Code, napig-amyanda niya na RA 10654. Ading RA, ading 10654 po, agko po usad na section 51. Anapon po ninyo ang kina. Section 51, ano pong pisabihan to? Kadakal to pisabi mananagod sa pagtratar niya ng mga fish cages, pag-maintenar, pagpaunuan na mga etc. Pero mga ipatgod, a very clear po adto, pwede lang na payagan, tawaning permission, nga na LGU through public consultation and pharmacy, not more than, again, let me repeat that, not more than 10% niya na buong lake. So, ibig kong sabihin, kung ako po kita 1,700 hectares, sabi niya na datos, niya na Lake Buhi, 1,700 hectares, pag 10% po lang mga ipatgod para sa mga fish cages, ibig sabihin niyan, 170 hectares. Kung ako po, 10 barangay na nakapaikot sa Lake Buhi na among i-recognize sa LGU, among tatawan niya ding i-divide equally ding 170 hectares, tig sa 17 hectares po nga min pong barangayaan. Ibig sabihin, dakulaan 17 hectares. Amo kadakil pwede dyan magbutang ning fish cages. Amo po, bukaan na tumaudaan trabaho ang mga tao. Tayo nga po, mga ipatngod, aman pirmitang pisabi, ning kadakil fish cages, kadakil ning organic loading, hindi nakakaluwas siltation dahil agko nakakabarang niya, adi pong sa atin na niya constructionary. And pinungpong ading Old Tabaw River, hindi na yan nakakabulos ng tultul. So, adi po talaga, usad-usad mo, sumatotal niya, di amo ulit mangyayari. Pirmi kita ko fish kill. Malakilig man pong sabihin, nagiging reactionary po kaya kita. Pag agko fish kill, tsaka na naman pag-urusipan. Kasi, kauwa ko lang po bilang punong barangay, November po, ato mga ipat ko naman ko. Nagpa-public consultation. So, December, wala na po nangyari. Arag na po kita niya muna din na naman kita, July na naman, tagbagyo na naman. So, nag-i-occupy na banlig. Apektado, mga barangay, Salvacion. Yung 10 Salvacion, Cabatuan, Tambo, Ibayugan, Iraya, Ipil, Santa Cruz, San Buena, Santa Elena, Santa Clara. And baski pa kami lang 10 barangay na nakapaikot, matipo niya buong Banwaan. Tayo nga po, 38 barangay, nakadepende pa ng ganyan sa atin na pagkain niya tilapyang malasiram sa Lake Buhi. So, and siyempre, ato pang mga iba, down the line, UP atodan pa rin mga tilapia, yan sa atin mga businessmen na paluwas po sa atin na Banwaan. Kaya mga ipatngod, ulo pa dapat ibon niya kung kita po nga ninyo. Simple lang, isina po ninyo nga. Ang dapat niya din gibon, magkago po political will. Po dapat na ordinansa na i-prioritize dahil kita, orgulyo ta Lake Buhi. Our lake is a source of livelihood, a source of life, a source of legacy. Po tayo nga tapi sabi ko nga, livelihood, obviously, kadakal po dyan nabubuhay. Po, yung mga fisher folks, ngamin po, kaiba na siyempre yung sa kadang mga kapitalista. Sana ngamin tagabuhay. Mga life, dahil kadakal po dyan, nag-iasa para sa kanyang pagkabuhay. Bagilang pagkabuhay, pwede sa kanyang buhay. Po. And tilapia, nag-provide ng life, nag-provide man kita ng flora and fauna. Dili po sa paikot niya ding protected area. And finally, pong legacy. Diyan po baga na sa atin na sinarapan.
Amo di ko pa nga na mentionaran, sa lake po, di po nga amin kaya, sabi ninyo, ya kung 10% lang niya, ano gigibon sa iba? Ranggan po niya din. 10% tama, ato yung mga fish cages. Ako pa niyan, porsyento para sa navigational link. Diyan po ning free flowing bagan highway. Yang mga lagi, ato bang biyahe nga ni? Amo po, bangka. And ako po for traditional fishing. Ato pong mga fish cages pero nagi-fish. Amo po. And finally, ako po dyan mga lugar for Sinarapan Sanctuary, which is our legacy. So, man yung livelihood, Lakeway is livelihood, life, and legacy. So, mga ipatngod, unong dapat ang gibon, political will, ipasar na ding ordinansa nga di. Ang ordinance ng sabi for public hearing ulit, committee hearing, and then second reading, out pa man lugod mga ipatngod. Bago mag-abot ading pagluog niya ding political campaign season, ngani po, maipasar na po adi finally and ma-implementar. Kasi ngamin po kita yung madadanyaran. Ako pa oras. Nguwan, last ko pong gustong sabihin mga ipatngod. Analik buhi, amo po, subli talang puan sa mga aginta, ag sa mga aginpa magisunod hon. Bagataman po adi pagsadiri. Kaya itong mga nagisabi, kagsa rin yung mga fish cages, saludo po ako sa inyo dahil natatabangan niya sa inyong mga pamilya, pero pasubli lang puan niya nakalikasan. Amo po, da po dyan permanente. Amo po. Actually, according to the law, 25 years, pag-lease niya bawat usad na lugar. Ngani po. And, plano niya na BIFAR, na bawat, 17 hectares na for Santa Clara, baga lote, i-divide, para mas dakil, pwede dyan mag-invest. Bakong, lagi kapot lang, magkakapira. Amo po. Tangani pong ngamin kita mag-uswag, pagkalang magkakapira sa ng pamilya. Marawat pa nga ni, mga na mga dami pa mong nag-operate niya andi di sa ato na banwaan. Amo po, ngamin po kita, among magtalubo, magprogreso. Bakang kita nagipayaman sana sa magkakapirang tao. Amo po, sana po, ma-implementar na ading fishery code implementation dili po sa munisipyo. Kaya nagpibanoan ta po ngamin pong committees, no? Yan ang sangguniang bayan. Isi ko po, because of what happened, magkikisi-kisen kita ngamin. Magdurable time na kita dahil hindi ko po gusto mangyari na mag-abot ang panahon, Lake Buhi will no longer be thriving with tilapia that we so love, and the Sinarapan will vanish forever. Diyos mabalos po sa inyong mga rungag, ang pagsag diri sa ato na programa. Sa akin pong pag-imbitar sa amin ng mga magagayon na mga daraga didi sa ato na banwa na buhi para sa mutya nin Bagong Santa Clara. Kung ika po na nagising, po, maski ba ka taga-buhi, welcome man po ika dahil ngamin pong mga taga Santa Clara, ang paglalabanan nila, mutya nin Bagong Santa Clara. Amo dapat kaya, residente nin Santa Clara. Yung ngamin man pong bago taga Santa Clara, kunyari taga ibang barangay or taga ibang banwaan, mutya nin Bagong Santa Clara, turismo. Amo po, so ako po dawang major titles and then first runner-up, second runner-up, third runner-up. One pong Domingo, pitsa 28, sa atin pong screening of candidates. Magpili po ng pinakamagagayon, maustik, matatali na mga kandidata. Daning i-orgulyo ta na maayos and then magayon, adi sa atin pong pageant. Diyos mabalos po, and sa atin na panumrong pirmi, bago ka maturog managabi, rumani ka kay papa kay mama mo, mga ipatngod mo, kagasan mo, sabay-sabihan mo silang, I love you. Diyos mabalos po sa inyo.